Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatu. Dito na naman po tayo ngayon sa likod bahay mga kapatu. Kasalukuyan po tayong nagpapakain ngayon. Ito pa yung update ng alaga natin mga kapatu. Yan. Yan yung kinakain nila mga kapatu. Crack corn, starter, tapos mata-mata. Yan yung kinakain nila mga kapatu. Tapos ito na po yung mga ducklings natin. Yan na lang natira mga kapatu. Binaba na po natin lahat, pati yung mga maliliit. Tapos yung mga patik po natin mga kapatu, may nangingitlog na po sa kanilang kwan. Isa dito. Ito po yung bahay nila mga kapatu, yung ginawa natin. Nakabili po tayo ng yero ulit na kwan. Ginamit natin dito sa bubong niya. Tapos nilagyan po natin ng ganyan. Sarado dito sa baba. Tapos yung nandun po, nilagyan po natin ng harang dito. So nung isang araw lang ito mga kapatu, lagyan natin ng harang ng ganyan. Lagyan natin ng harang ng ganyan. Kapag hapon na, pwede nating isaradong ganyan. Saradong ganyan. Ano mga kapatu? Kasi may nangitlog po sa kanila dyan sa labas. Yan mismo mga kapatu. Yan. Nahamugan po mga kapatu, kaya nilagyan po natin ng harang ng ganyan. Para paghapon po, papasukin natin sila. Para pag may nangitlog uli, dito sila makingitlog. Kaya pang-apat na araw na po na ngayon na may nangitlog sa kanila, pero isa pa lang yung nangingitlog. Ang ginawa ko, inilagay ko po dito yung itlog nila mga kapatu. Yan. Yung dalawa. Bale. Tapos dito isa. Yun mga kapatu. Maliliit pa lang yung itlog nila mga kapatu, dahil siyempre first time ganyan po talaga ang itlog ng mga mga patik natin. Kahit pato po mga kapatu, pag first time po yung mga pato natin na mga itlog ay talagang maliliit po. Kaya gagawin po natin ngayon dyan, papapisa po natin dyan sa mga pato natin na namimisa na. Pagbabasihan po natin dito mga kapato, pag napisa po itong mga itlog nila, ay sigurado po di ba po ang pato, pag lumaki yung pato, namumula yung pisngi niya. Ang patik po, hindi po namumula yung pisngi. Kaya yun doon po natin pagbabasihan pag napisa po to mga kapato. Pag lumaki yung mga pag napisa to, pag lumaki, ay hindi mamumula yung pisngi mga kapato. Kagaya rin yun sa mga patik natin, na kahit matanda na, hindi pa rin mamumula yung pisngi. Kagaya po yan mga kabato.
Yung barako po natin dyan, yan po ang pinakapatanda sa lahat. Yan po yung original natin na patik dito. Na ako po mismo ang nakapagpalabas nung may peking duck ako na babae. Dalawa lang po napalabas ko noon. Mas mahirap po kasing magpalabas ng sisiw pag ang ano mo ay pure peking at saka pato. Crossbreed nila. Kaya pag nakapagpalabas ka ng ganito karami, ay swerte mo na mga kapato. Oh. Ayan, may 3 itlog na tayo. 4 sana ito mga kapato, pero inilaga ko po yung isa dahil basang-basa po yung isa kasi naulanan. Kasi dito po, banda sa gilid dito, wala pong yero. Kaya nabasa po yung itlog, kaya ginawa ko may harang na ganyan para paghapon ipasok ko po sila. Para hindi po lalabas. Para pag nangitlog po sa loob, kagaya nito ngayon, pinulot natin yan sa loob. Yan yung pang mga update ng mga patik natin. Masigla po sila. Talagang kalakasan nilang sumampa sa mga inahin. Pinasok po natin sila noong December 31. Expected po natin na may lalabas na mga ano na to, mga similya ay mga sisiw ay January, February, mga March, April. Yun po ang expected natin na may ano na po tayo, may crossbreed na pato at saka peking mga kapato. Tapos pero yung crossbreed po yun, yung mga kapato, yung mga magiging sisiw nila, yung magiging mga anak nila ay paglabas po nun mga kapato, paglaki, mamumula rin po yung mga pisngi nila mga kapato. Kagaya kasi mas malakas po talagang ang dugo ng pato kaysa yung yung peking. Yun po ang karanasan ko sa pagpapakrossbreed mga kapato. Yan, pero mas madali pong lumaki at mas malaki katawan na medyo pahaba. Yun ang mas mabigat ang kilo. Yun po ang karanasan ko sa crossbreed ng peking at saka pato mga kapato. Tapos itong mga F1 po natin dito, yan na natin, pinapa-crossbreed natin, ay sigurado pag napisa itong mga itlog nila, isa pa lang po sa kanilang nangingitlog mga kapato, kasi paisa-isa pa lang nakuha ko pang-4 na araw na to. Yung isa, yung kagaya yung sinabi ko kanina na nabasa, kaya 3 lang itong pwedeng ipapisa ngayon. Pwede na nating ipapisa sa mga pato. Marami pong namimisa yung mga pato natin, kaya doon na lang natin po ipapisa. Yun. Yung mga po, mga pato, yung mga may ganito po mga kapato na may mga patik, ay hindi po kayo mag-aalala. Mag-aalala lang pag ano nyo sila, pa-crossbreed sa mga pato nyo, kasi legit po yan mga kapato. May similya po sila. Hindi ko po gagawin to kung talagang hindi ko naranasan. Base sa aking experience mga kapato. Ay yung naman mga kapato, pag naparami po natin ito, mga crossbreed po natin na patik, yung mga babae po ay iba ang may breed po yan mga kapato, kaya walang ano yan, walang yung walang yung crossbreeding na hindi yung sila magkapatid. Mga kapatid po yung mga babae mga kapato ay yung mga 5 po dyan. Yan, yung lalaki naman ay sa atin po yan mga kapato, kaya maganda po ang magiging kalabasan ng ang sisiw niya.
Pag may naparami po natin mga kapato ito, pwede po tayong magbenta ng patik natin. Crossbreed po mga kapato. Kasi mas malaki po yung crossbreed ng Peking at saka pato kaysa yung solid na Peking. Mas malaki po ang katawan. Mas mabigat po. Kagaya yung po sa atin, tingnan nyo. Napakalaki po mga kapato. Yan. Magdadalawang taon na po yan mga kapato. 2 years. Naglulugon po siya mga kapato. Naglulugon. Papalit ng balahibo. Pati rin po yung mga pato natin dyan. Mga inahin. At hanggang dito na lang po mga kapato ang video natin. At Happy New Year po sa ating mga subscriber uli. Happy New Year sa ating mga subscriber. Lalo na po yung mga baguhan na manonood natin. Shout out po sa inyong lahat mga kapato. At God bless po sa inyong lahat. Thank you.